Okay, so continuation tayo ng basic router configuration. Ito na yung huli, I think ito na yung huling basic configuration na gagawin ko, and then yung next natin dun is yung IP address assignment, and then after nun, punta na tayo sa routing table. Pero dito muna tayo, pag-usapan muna natin yung dalawa pang gagawin natin. So for today, for today's discussion sa ngayong pag-uusapan natin ngayon is magko-configure tayo ng one is enable password, tapos yung secret, enable password tsaka enable secret. And then number 2 is magko-configure tayo ng password for remote access. At yung remote access na yon, yung telnet. No? So, magko-configure tayo niyan. Etong number 2, etong number 2 na to, yung sinasabi natin remote access or yung telnet, parang ganito ang analogy niyan. So, meron tayong router, no? Tapos meron din tayo isang router dito. Okay? Let's say meron tayo isang router dito. Okay? Tapos nakakabit tayo dito, meron tayong PC dito. Then, ang aim natin is ma-access natin tong router na to. Let's say, sabihin natin ito sa router 3. Ma-access natin yan at ma-configure natin yan. Ma-access natin yung kanyang CLI, and then mag-configure tayo dyan using remote access. No? Magre-remote tayo, re-remote natin yung router na yan. So, mag-configure tayo nun. So, isa sa ginagamit natin for remote access itong telnet. Okay? So, para gawin yan, no? Though itong telnet na to hindi ko to madidemo ngayon sa other lesson na natin yan. Pero i-demo ko sa inyo kung paano siya i-configure. Okay? Then yung enable password. So yan pag-usapan natin. Okay. So first, ano ba yung enable password na yan? Enable password. Ito kasi yung enable password na to, ito yung isang plain text password. And then yung enable secret, yan naman yung encrypted password. So, alam niyo naman na siguro, pagka plain text, kitang-kita. Halimbawa, Cisco ang password mo, di ba? Kitang-kita mo yan, Cisco. Pero kasi kung halimbawa ang password mo dito sa enable secret is Cisco, pero makikita mo sa kanya ganito. Yan. May ganyan, may ganyan. Yan. Di ba? Ito yun. Ito yung password na Cisco mo doon sa enable secret, no? In-encrypt siya, ito yung itsura. So mahirap basahin yan. Hindi na yan mukhang Cisco. Okay? So, ano ang purpose ng enable password and enable secret bukod sa yung enable password is plain text, and then yung enable secret is tawag nito encrypted. Okay? Yung enable password kasi ginagamit yan to protect the privilege mode. No? To protect the privilege mode o yung sinasabi natin na enable mode. 'Di ba? Kasi pagka based doon sa mga napag-usapan natin noong nakaraan, 'di ba? Ito ay user mode. Tama? So ano ang gagawin mo para makapunta ka dito sa router sharp na 'yan o doon sa enable mode? 'Di ba magta-type ka lang dito ng enable? Tapos pag in-enter mo 'yan, papasok ka na agad dito sa router sharp. Okay, which is very risky kapag ang mag-access ay hindi naman authorized mag-access ng router mo. Kasi baka mamaya mag-configure yan kung ano-ano, edi maluloko lang yung router mo. I mean, masisira yung network configuration mo o yung configuration mo doon sa router. 'Di ba? So kasi 'di ba sabi natin itong router sharp na to is ito yung parang system admin, 'di ba? System admin ng router natin. 'Di ba? Kasi pag nandiyan ka na, tulad nito, nandito ka na
sa prompt na yan, marami ka nang pwedeng gawin dito. Diba? Sabi ko nga, pwede ka mag-copy, pwede ka mag-delete, diba? Pwede ka mag-reboot, diba? Pwede kang tumalon mula dito papuntang global configuration mode, diba? Global config mode. At kapag na-access mo yun, mas marami kang magagawa doon sa router. Okay? So dapat kailangan itong enable mode na to o yung privilege mode na yan, kailangan protektado yan. So ibig sabihin, ano ibig sabihin? Kapag ka nandito ka sa router sharp, pag nag-type ka ng enable, bago ka niya papasukin dito, hihingan ka niya ng password. Okay? Para tawag nito, hindi basta-basta makakapasok yung mga taong wala naman dapat or hindi talaga dapat nakaka-access dito sa mode na to o dito sa router prompt na to. Okay? So ang tanong, paano ba gawin 'yan? So dalawang method ang pwede natin gamitin. Yung enable password na plain text tapos yung enable secret, may wala pa lang secret. Yung enable secret na encrypted. So anong difference niyan? Okay, configure natin. Configure tayo ha. Burahin ko lang 'yan, medyo magulo na. Okay, so pasok tayo dito sa anong mode to? Yan na enable mode or privilege mode. So exit muna tayo. So ang objective natin kapag nag-enable tayo dito, dapat hindi tayo kaagad-agad diyan nakakapasok, no? Hindi dapat tayo nakakapasok kaagad-agad dito sa privilege mode. Kailangan hihingi muna siya ng password. And two ways 'yan, no? Sabi ko nga kanina, yung plain text tsaka yung isa, yung encrypted. So paano gagawin 'yan? Dun muna tayo sa plain text setting ng password. Okay? So ang gagawin natin dito, pag nandiyan na tayo, configure terminal lang tayo, tapos type natin enable. Tapos type natin password. Magsiset tayo ng enable password. Sabihin natin, ang enable password natin ay Cisco. So enter. Exit. Diba? So nakapag-set up na tayo ng enable password natin. At yung enable password na sinasabi ko, ang password natin ay Cisco. Okay? So, paano natin makikita yan? Paano natin malalaman na pumasok yung enable password niya na Cisco? Mag-show run tayo. At pag nag-show run tayo, makikita kaagad natin yan. Ayan, no? Enable password Cisco. Anong sabi ko pagka ginamit natin yung enable password? Enable password. Yan ay plain text. Eh no, kitang-kita naman plain text eh. Cisco yung password natin eh. So ngayon, ano ang catch niyan, di ba? Pag naglagay tayo ng enable password diyan, ano na ngayon ang magiging behavior ng router natin? So exit tayo, di ba? Enter tayo, tapos pag nag-enable tayo, ano kaya ang magiging reaction ng router based doon sa configuration natin? Ayan, humingi siya ng password. Okay? So, type natin. Mali yung type ko So, type natin Cisco. Ayun. So, saka lang tayo binigyan ng access. So, pagka uulitin ko ulit, halimbawa mali yung type ko, mali. Yan. Ibabalik nga tayo. No? Ibabalik na tayo dun sa user mode. So, ibig sabihin, hindi niya tayo papayagan na ma-access yung privilege mode natin. Okay? So, yan yung pag-configure ng enable password. No? Protecting yung privilege mode natin. Ngayon, ano naman itong enable secret? Okay? By the way, pag nagko-configure tayo ng password, make sure na pagka, di ba sabi natin enable password. Tapos sabi natin dito Cisco. Okay. Tandaan nyo na yung password natin is kasama pati yung space. So kung halimbawa nag-type ka ng Cisco tapos nag-space ka pa, ang password mo diyan is Cisco tapos space. No, kung nag-space ka pa ulit, o di dalawang space yan. So counted yan as characters pagdating sa passwords, no? So dapat kailangan precise. Kung ano talaga yung tinype natin, yun talaga yun. Pati space kasi sinasama niya as password. Okay? So, yun lang. Now,
pag-usapan naman natin yung enable secret. So, paano mag-configure ng enable secret? Ganun din. So, papasok din tayo, enable. Kaya lang ngayon, instead na password ang lalagay natin secret. Tapos, type natin Cisco, let's say for example, Cisco 1. Okay, Cisco 1. Enter natin. Tapos, exit tayo. Tapos, mag-show run tayo. Ano bang itsura nun? Pag enable secret. Ayun. Di ba sabi ko kanina, pag enable secret ang gagamitin natin, yung password ay encrypted. So, ito yung enable secret password natin. Mukha pa bang Cisco yan? Diba? Ito yung ito yung Cisco. Yan yung enable password na plain text. Ito yung enable secret na encrypted. So, hindi na siya readable, no? Hindi na siya readable. Kasi pati naman, sino mag-aakala na yung password na yan, ang equivalent yan ay Cisco 1. Okay? So, ganun lang yung pag-configure yan. Ngayon ang tanong, since na parehas tayo naglagay ng password, yung plain text version tsaka yung encrypted version, ano ang gagamitin ni Cisco router pagdating dyan? Okay? So, exit tayo. Diba? Doon sa unang password na ginamit natin is yung plain text, which is Cisco. So, pag tinype ko ba dito yung Cisco, gagana pa ba? So, type natin Cisco. Ayaw na. Cisco. Ayaw na. Ano ba? Type ko Cisco 1. Enter. Ayun, gumana. Anong nangyari? No, okay. Si Cisco kasi, no, pagdating diyan, kino-consider niya yung mas secured na version ng password mo. At mas preferred nila yung encrypted rather dun sa naka-plain text lang. Okay? Pero, ano nangyari dun sa configuration mo? Pag nag-show run ka, nandun pa rin yung plain text version mo. Yun nga lang, yung router natin, mas preferred niya yung encrypted version. Kaya pag tinype mo yung Cisco, ayaw niya, no? Ayaw niyang ipasok yung Cisco. Gusto niya, kasi dahil ito ay isang plain text, hindi niya kinukuha yan. Kinukuha niya yung Cisco 1. Because yun yung mas secured na password. Okay? So, ganun lang mag-configure ng enable secret tsaka ng enable password sa ating Cisco routers. At yung purpose nga is to protect itong privilege mode na to, no? Mula sa user mode, hindi ka basta-basta makakapasok dito sa privilege mode, not unless na ipoprovide mo yung configured password para ma-access mo siya. Okay? So, yun yung configuration natin yan. Ngayon, ang next na gagawin naman natin is mag-configure tayo ng i-configure natin itong router na to so that mag-accept siya ng remote access. Remote access. Ibig sabihin, pwede siyang ma-access itong router na to remotely. Tulad nga lang sinabi ko sa inyo, kung may router ditong isa, tapos meron ditong PC, no? Gusto mo siyang, itong router na to, gusto mong ma-access yung CLI niya, no? CLI niya. Gusto mong ma-access yung CLI niya. Kailangan itong router na to naka-configure to accept remote access, no? Kasi pag hindi mo siya kinonfigure to accept remote access, hindi mo siya ma-access remotely ito. No? Usual na ginagamit na program natin dyan is yung Telnet. Telnet para ma-access natin o para ma-access natin remotely yung router na gusto nating ma-access at ma-manage. Then ito, i-discuss ko to separately. Papakita ko sa inyo yung behavior nito kapag tawag nito, ipapakita ko yung behavior niya kung paano ba natin ito ginagamit para ma-access tong router na to. But in the meantime, ang gagawin lang natin is isi-set up lang natin yung router na mag-accept ng remote access. Okay? So, paano ba ginagawa yun? So, dito sa router, papasok tayo sa global configuration mode. Tapos, magkukonfigure tayo na ma-access
yung remotely itong router na to. At nagagamit yan via configuring yung line BTY. Pag nag-line BTY tayo, ang sabi dyan is first line number. Let's say for example, dito kasi sa first line number, hinihingi niya yung first number na gagamitin natin. And usually, nagsisimula yung line number sa 0. Ayan o, 0 to 15. Okay? So, halimbawa, sabihin natin, first number line is 0. Usual, pag magsisimula ka sa magsisimula yung count niya sa 0. So, yan, 0. Tapos, mag-help pa tayo. Tapos, sabi niya, last line number. Let's say, for example, lagay natin 2. Tapos, help pa tayo. Ayan, sabi niya, enter na. Ano ba yung itong line number na to? Ganito kasi yan. Bakit siya humingi ng first line number tsaka last line number? Ganito yan kasi, halimbawa, itong router na to, let's say for example, itong router na to. By default, makikita natin ang allowed simultaneous connections na pwede sa kanya or pwede niyang i-entertain is 15, 0, 0 to 15 connections. Meaning, pagka binilang mo yan, 16 connections yan. Kasi magsisimula ka ng counting sa 0, 1, 2, 3, hanggang makarating ka sa 15. So, pag binilang mo lahat yan ay 16. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, itong router na to, pwede mag-accommodate ng remote connection 16 times or 16 connections. Ibig sabihin, mayroong PC dito, di ba? PC 1, connected dito, tapos meron ulit dito, PC 2, connected ulit dyan na naka-remote access, PC 3, di ba? Ibig sabihin, hanggang 16. Hanggang 16 na remote access, pwede niyang i-accommodate. Ngayon, pagka naglagay tayo ng first line number and then last line number, dinidefine natin kung ilan lang ba yung connection na gusto natin or ilan lang bang line of connection ang gusto natin na makakonect dito sa router. Let's say for example, gusto natin na apat lang yung remote connections na tatanggapin itong router na to. So, ang ilalagay natin is 0 hanggang 3. Kasi 0, 1, 2, 3. Pag binilang mo yan, di ba? 1, 2, 3, 4. Okay? So, kung halimbawa 5 lines or 5 simultaneous connection ang gusto natin buksan or i-accept ng router na to. So, 0, first line number, first line, tapos 4, yung last line number. Bakit? Kasi 0, 1, 2, 3, 4. Sabi natin 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ganun mag-define kung ilang number of lines ang pwede nating papayagan or ilang number of connections, ilang number of lines ang open or ilang number of connections ang pwedeng i-accept ng router na to. Ganun lang. Yung line na yun yung remote access na sinasabi. So, paano ba ginagawa yun? So, dito, dinidefine natin yung first line number. So, sabi natin, usual, nagsisimula lagi yan sa 0. And then yung last line number, kung ilan yung connection na gusto mo. Okay? Kung ang connection mo is 5, so, hanggang 4. 0 to 4. Kasi, 5 line connection yun. Kung gusto mo 5, edi gagawin mo itong, kung gusto mong, teka, wala ako. Kung gusto mong 6, edi gagawin itong 5. Diba? Kung gusto mong 4 connection, gagawin mong 0 hanggang 3. Okay? So, ganun lang pag-configure ng remote access. Pag-configure sa router para tumanggap siya ng remote access. Okay? So, paano ba yung kino-configure? So, exit ko muna ha. So, punta tayo ulit doon. Configure terminal tayo. Tapos, line BTY. 0. Halimbawa, let's say for example, gusto ko 5 open line connection. So, 0 to 4. Mula dyan, maglalagay tayo ng password. Password, sabihin natin Cisco 1. And then, tulad nung dati, diba, since na ito kasi ay isang remote connection, ibig sabihin, itong router na to ay tatanggap siya ng remote access. No? Manggagaling yung connection, manggaling yung request galing sa sa remote.
no, sa hindi local sa kanya, no, kaya nga remote eh. So ibig sabihin yan, kailangan pagka papasok yung connection na yun, magpo-provide siya ng password via login. Ibig sabihin, kailangan mag-login siya, no? Login. So yung password na yun, hihingan mo siya ng since na nag-provide tayo ng password, ipapasok mo siya sa login. So ibig sabihin, hihingin mo siya, kailangan mo siyang papaloginin mo siya. And then pag nag-login siya, kailangan i-provide na yung password na ginawa niya. Ito, Cisco One. So yung unang 1, 2, 3, 4, diba? Yung unang 5 connections, ang gagamitin nilang password ito, Cisco One. Okay? Kasi ito yung line na binuksan mo, 0 hanggang 4. 5 connections yan. Okay? Gets? Makikita natin tong connections na to. Though pwede ko naman siyang i-configure ngayon or i-set up ngayon para makita niyo. Pero sa susunod na lang na lesson, kasi mas magandang makita natin doon kung paano ginagawa yun. Okay? Ang objective lang natin ngayon is i-configure ito. No? I-configure natin yan. In such a way na pagka magbubukas tayo ng 5 lines para magkaroon ng 5 simultaneous connection dun sa router mo. So tignan natin yung running config nung Cisco router natin. Show run. Identify natin saan yun, mga yun, ano. So ito itong enable secret na to, ito yung ginamit natin kanina. Ito yung encrypted version, di ba? Tapos yung enable password na Cisco na nakikita natin, yan naman yung plain text. Yan yung plain text password natin. Itong dalawang to is used to protect the enable mode. Or sabi natin, privilege mode. Bakit? Kasi yung privilege mode is just like system admin, no? Parang system admin mode na siya. Admin access kasi marami ka nang pwedeng gawin doon sa diyan sa privilege mode. 'Di ba? Yan. Tapos tignan natin yung isa pang kinonfigure natin pag pababa tayo. Ito. So nag-open tayo dito sa line BTY, ayan, nag-open tayo ng 5 simultaneous connections at ang password doon ay Cisco. So line 0, line 1, line 2, line 3, line 4. So kung bibilangin natin 1 connection, 2 connection, 3, 4, ito yung pang 5th connection. So ibig sabihin simultaneously itong 5 na to, pwede mag-access dito sa router at tatanggapin ng router. Kasi sabi natin, tumanggap ka ng 5 remote access connections. Okay? So, I hope na maliwanag yung pagkaka-demo ko. No? Kasi after nito is, meron pa tayong konting configuration dun sa router natin. No? Mag-assign tayo ng IP. And then, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga nakikita niyo doon. Then, after nyan, papasok na tayo dun sa routing kasi yun naman talaga yung pinaka main purpose kung bakit natin pinag-aaralan yung routing eh. So mag routing side, no? Bakit natin pinag-aaralan yung routing side? Kasi ang purpose talaga is yung mga router natin o yung mga data natin, no? Yung mga data natin is kailangan nakaka-transfer o nakaka-ikot sa iba't ibang network. Okay? Yun lang naman. So, hanggang dito na lang. Tulad ng paalala, pag may natutunan o may naintindihan, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video. Hanggang sa susunod.